Yun. Muli, ang ating title ng topic natin is Price of Wheat. Okay, the price of wheat. So, before we dive in sa Word of God, history background muna tayo. Okay? Para meron tayong matututunan din sa Bible, hindi lang dito sa binasa natin. Now, the Book of King, ang sumulat nito ay unknown. Okay? Okay? Ang Book of King, ang sumulat nito ay unknown, pero ang sabi ng Jewish tradition, ito daw ay sinulat ni Jeremiah. Okay? At sinulat ito noong 560 BC or before Christ. Ang recipient nito, Jews of the captivity and dispersion. So now, bakit ang Jewish tradition, nag-base sila na si Jeremiah daw yung nagsulat ng King. Kung mababasa po natin ang Book of King, ang author ay si Jeremiah, at ang ministry ni Jeremiah ng time na yon ay nasa date of 626 to 562 BC. At itong book na Jeremiah, sinulat niya ito sa mga taga-Judah and Jerusalem. So, ibig daw pala sabihin, nag-base po sila sa time ng ministry ni Jeremiah. Kaya, ang sabi nila na mga Jewish tradition ay, ang author daw ng First King and Second King ay si Jeremiah. Alam niyo ba yun? Hindi. Ngayon lang po nila alam. Okay. So, ang Book of King, naumpisahan ito sa pagkamatay ni King David. Kung maumpisahan yung Book of First King, naumpisahan ito sa pagkamatay ni King David. Okay? And then, dito na ang paghahari, sumunod nung namatay pala si King David, siyempre sumunod yung kanyang anak na si King Solomon na umupo bilang hari tawag nito? Ng Judah. Now, ang nangyari po, after nung nangyari ito na si King Solomon na, yung tawag nito, yung umupo, marami pong ginawa si King Solomon na hindi po nakakalugod sa Panginoon. Kung mapapansin nyo na nasabi ko to sa inyo, nagkaroon po siya ng asawa na 1,000, di ba? Si Solomon, 1,700 na princesses, tapos 300 na mga alipin. Yun, can you imagine, 1,000. Grabe, di ba? Ang daming asawa ni Solomon. So dahil sa nangyari, sa pag-disobey ni Solomon sa Panginoon, para sinabihan siya ng Yahweh na kukunin sa kanya yung kingdom niya. Pero dahil sa pagmamahal niya kay David na ama ni Solomon, hindi niya ito ibibigay lahat. Okay? Kaya kung mapapansin niyo po, dito na nangyari din po dito yung hatian. Nung namatay na po si King Solomon, yung mga sumunod na mga king, nag-disobedient sa Diyos. Nangyari, nahati yung kingdom, hanggang sa na-exile po ito, hanggang sa tawag nito, na parang yung sinakop sila ng Nebuchadnezzar, okay, ng Babylon, or ng tinatawag ngayon na Iraq, okay? So, ang nangyari, dahil dito, yan yung Israel dati, di ba? Naalala nyo yan? So, yan yung Israel. So, andito na lang yung Judah. So, dahil sa paghahati, meron ng Israel at meron ng Judah. Kaya tinatawag ko siya, the Kingdom of Israel. At the north ang tawag doon sa Israel, at south naman dito sa Judah. So, nagkaroon ng hatian. Naghati na po. So, kung mababasa din natin yan sa New Testament, parang ayaw na dito yung tawag nito, yung mga tao dito, ayaw nila sa taga north, kasi iba yung God nila dyan. Okay? Nagsasamba sila kay Baal. Yon ang nangyari dyan. Now, next, kung makikita nyo po, ito yung kinopya ko lang yan sa Google para ma-idea lang kayo ba kung ito daw yung Solomon Temple. Natapos ito ng
57 BC. So ito yung king ni Solomon, okay? Kingdom ni Solomon. And then next, ito naman yung after nasira ng Jerusalem, yung temple sa Jerusalem, dahil doon sa kay Nebuchadnezzar, ang nangyari po, nagkaroon ulit ng panibagong temple, which is ito na po yun. Second temple na po. So kung nakita niyo po yung ito sa gitna, nakita niyo po, kung sa malapitan po, ito po siya. Ayan. So bali yan yung magiging bahay, ang bahay ng kung sino man yung hari diyan. Now, ito po daw yung kabuuhan niya. Okay? So same lang. Parang kung ano ito parang ano tawagin yun? So sa engineer pa. Dapat parang blueprint niya. Okay? So, nung time na ito, dito na po nakatira si Herod. Okay? Kilala niyo si Herod? Siya yung king na nagpapatay kay Jesus Christ. Okay? Now, sa pag-uusapan po natin ngayon is, may tatlo tayong pag-uusapan. The danger of greed. And number 2, the dishonesty and the consequences. Now, dako po tayo sa topic natin for tonight. Lagi kasi kami may Bible study, kaya laging tonight. Okay, this morning. Okay, babasahin ko ulit yung verse sa tawag nito. Sa topic natin, sa point number 1 natin. Nais sa loob ni Gehazi na lingkod ni Eliseo, hindi tinanggap ng aking Panginoon ang ibinigay sa kanya ni Naaman. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, hahabulin ko ang taga-Syrian iyon at hihingi ako sa kanya ng kahit ano. Sinundan nga niya si Naaman. So now, dahil nakita ni Gehazi ang kayamanan na dala ni Naaman, ayun, tama ba yung sinabi ko? Now, dahil nakita pala ni Gehazi yung kayamanan na dala ni Naaman, yun. Tapos hindi tinanggap ng kanyang master. Sabi niya, bakit niya hindi tinanggap to ng aking master? Diba? Hindi tinanggap ni Elisha. So in this moment, nagkaroon po siya ng lustful thinking. Okay? Si Gehazi ay, kumbaga nagkaroon siya ng pagnanasa. Diba? Nagkaroon siya ng pagnanasa, which is kabaliktaran po sa ugali ni Elisha. Si Elisha hindi niya tinanggap Pero siya, hindi sa kanya binigay, pero gusto niyang parang magpunta sa kanya. Diba? Now, dito natin makikita na yung spirit ni Elisha, yung parang selfless yung kanyang spirit. Diba? Itong spirit ni Gehazi, andun yung spirit of greed. Diba? Makikita nyo. So now, in his thinking, ayaw ng master ko yung kayamanan ni Naaman na dala. Kaya sabi niya, kukunin ko na lang. Yun. Sabi niya, kukunin ko na lang at hihingi ako. Kaya sabi niya dito, hihingi ako ng kahit ano. Ayun. So, dito natin makikita, the power of greediness is a clear sign of covetousness. Okay? Ito yung pagnanasa sa Tagalog. Di ba? Nagdanasa ka ng mga bagay na hindi sa atin. Yon. So now, ang story ni Gehazi ay nagsisilbing babala po sa atin na sa pag-aabuso sa ministeryo. Kasi nagsiserve siya nagsiserve siya kay Gehazi, kay Elisha. Di ba? Pero nakikita mo iba yung puso niya. Now, dahil dito, ang makikita niyo din dito na parang dahil sa kanyang kasakiman ng puso niya, dahil sa pagnanasa niya, parang wala na rin siyang respeto kay Elisha. At higit sa lahat, ginamit pa niya ang pangalan ng Panginoon sa kanyang hindi mabuting hindi mabuting intention or motives. Diba? Sabi niya dito, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, hahabulin ko siya. Hahabulin ko ang taga-Syrian iyon.
Di ba? Para proud na proud pa siya sabihin na gagawa ako ng kamalian, Lord. Di ba? Ang pangit ng ganyang puso. So now, anong ginawa niya? Dahil sa gusto niyang mangyari na nagde-desire siya na kunin yung kayamanan na yun na dala ni Naaman, ang ginawa niya in verse 21, sinundan niya si Naaman. Yun. Sinundan niya si Naaman. So, alam niyo po, yung ganitong klaseng spirito ay hindi kalulugdan ng Panginoon. Yung ganitong klaseng may pagnanasa ka, sakit yung puso mo, hindi ito kalulugdan ng Panginoon. Yun. Ang sabi dito sa Matthew chapter 6 verse 24, walang aliping makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Yan ang nangyari. Pinaglilingkuran niya na yung kayamanan. At parang hinamak niya na ang ikalawa, which is ang kanyang master na si Elisha. Now, look at the highlight words. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at kayamanan. Hindi tayo pwedeng maglingkod. Pwede tayong mamili. Okay? Kapatid, kung ano yung inuuna mo, yun yung Diyos mo. Inuuna mo gala, that's your Diyos. Inuuna mo yung mga bagay na makamundo, yan yung Diyos mo. Inuuna mo yung sarili mo, yan yung Diyos mo. Kung ano yung priority mo, yan yung Diyos mo. Okay? Ayaw ng Panginoon yan, kapatid. In Luke chapter 12 verse 15, sabi dito, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Diba? Utos siya ng Panginoon, no? Nire-remind tayo ng Diyos, command niya ng Diyos na mag-ingat kayo sa uri ng kasakiman. Ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Marami kang kayamanan dito sa mundo, pagpatay ka na. Hindi naman tayo habang buhay dito sa mundo eh. Pag namatay ka, sa dami-dami ng kayamanan mo, pag may, kahit gaano ka kayaman, pag dumating yung sakit, wala silbi ang pera mo. Tama? Nalala niyo si Chris Aquino? Sobrang daming pera nun, di ba? Sobrang yaman. Pero hindi siya pinagaling ng kanyang pera. Nasusustain lang yung kanyang pangangailangan doon sa pagpapagamot niya. Pero walang katiyakan na siya ay gagaling. Diba? Kung makita niyo yung sitwasyon niya, grabe na siya kapayat. Yun. Pag namatay ka, madadala mo ba yung kayamanan mo? Hindi. Nag-i-enjoy ka sa kayamanan mo dito sa lupa. How about your second life? Sigurado ka ba na sa langit ka pupunta o sa impyerno? Kaya huwag tayong sumamba sa dalawang Diyos. 2 Timothy chapter 6 verse 9, sabi dito, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. That's the word of God. Hindi ko yung invento ha. Salita yan ng Panginoon. To remind us na huwag tayo magnanasa sa kayamanan or yumaman. Hindi, okay lang naman kung mahirap pag wala kang pagkain. Pag-desire ka na, Lord, gusto ko kumain 3 times. It's okay. Pero yung okay na yung pamumuhay mo, sobrang kayamanan ang gusto mo. Kasi alam niyo po, pag marami tayong kayamanan, pag marami tayong pera, wala na tayong time sa Panginoon. Bakit? Busy na tayo sa ating mga business. Nyaks. Siyempre, dami tayong business eh. Dito muna ako sa isang business na to. Dito na naman ako sa susunod. Diba? Kaya sabi ko nga sa Panginoon, Lord, salamat, hindi ako ganun kayaman. Kasi every time na may kulang sa akin, ikaw ang hinahanap ko. Hindi ako pupunta ng bangko para mag-withdraw. Diba? Buti na lang. May laman naman yung bangko ko. Konti lang. Pag may sahod. Yun. So, dyan po, ayan po ang kahalagan.
na sinasabi dito, servant of God, flee these things. Beware of greed or trying to make gain from your positions or taking gifts God doesn't not want you to have. Those things can ruin your ministry and your life. So the danger of greed or ang pagnanasa sa salapi at material na bagay ay makikita natin sa buhay ni Gehazi. Okay? Na kapag ang isang Kristiyano may wisdom, nagkakaroon siya ng fear. Kung totoo kang Kristiyano, matatakot ka na gawin ang mga bagay na ito. Diba? Ang sabi nga, naalala nyo sino dito ang naka-join sa Build Group online? Ano yung topic nyo? It's about wisdom. Diba? Kung meron kang wisdom, meron kang fear. Diba? Ang sabi nga dito, sa Proverbs 16:6, ang sabi dito, kung minahal natin ang Panginoon ng may katapatan, patatawarin niya ang ating mga kasalanan. Kung may takot tayo sa Kanya ng may paggalang, makalalayo tayo sa kasamaan. Amen. So the fear of God keep us away from evil things. Okay, yung mga gawain ng mga tawag nito, gawain ng hindi nakakalugod sa Panginoon. At ito pa, ang sabi din dito, ang paggamit ng pangalan ng Panginoon sa mga ungodly transaction natin ay kasalanan. In Exodus chapter 20 verse 7, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos, tiyak na paparusahan ko ang sino mang gumamit nito ng walang kabuluhan. Anong ginawa ni Gehazi sa pangalan ng Panginoon? Proud na proud pa siya, no? Saksi ang Panginoon. Susundan ko siya. Di ba? Actually, itong Exodus chapter 20, kung babasahin niyo yung Exodus chapter 20, lista niyo, take note kayo. Exodus chapter 20, dyan yung mababasa ang 10 Commandments. Okay? Lahat yan. At ito, kasama ito sa 10 Commandments na yan. Kaya, I encourage everyone to read your Bible. Kung wala kayong physical Bible, pwede kayong mag-download sa inyong mga cellphone. Okay? Libre yan, wala yung bayad. At kung gusto nyo rin, meron din audio. Gusto nyo makinig habang nagtatrabaho kayo, sa YouTube meron. Gusto mong pakinggan yung buong story ng King, yung nakasulat sa King, pwede kayo mag-audio. Diba? Maraming paraan kung gusto lang. Pero maraming dahilan pag ayaw. Now, dadako tayo sa ating second point, the dishonesty, which is mababasa natin sa verse 21b and 2:24. Ang sabi dito, nang makita siya nitong tumatakbo, bumaba ito ng karwahe. Sinalubong siya nito at tinanong, may problema ba? Sumagot siya, wala naman po. Pinasunod lang ako ng aking Panginoon para sabihin, may dumating na 2 mahirap na propeta mula sa Ephraim. Kung maaari daw ay bigyan mo sila ng 35 kilong pilak at 2 bihisang damit. Now, after sinundan ni Gehazi sina Naaman, siyempre nakita siya ni Naaman na tumatakbo, di ba? Ngayon, itong si Naaman, bumaba sa kanyang karwahe at sinalubong si Gehazi. Now, post muna tayo dito sa kay Gehazi ha. Balikan natin yan sa mamaya. Tingnan muna natin si Naaman. Nakita niyo po yung heart ni Naaman? Sa panahon nila dati, kapag ikaw ay commander at nakasakay na doon, hindi siya dapat bababa. Yung lalapit doon, yung kanyang alipin, di ba? At ang alipin, ang sasalubong doon sa tao, at kung may mensahe, yung isasabihin ng taong yun doon sa alipin, yung alipin pupunta doon kay Naaman para sabihin yung mensahe na yun. Pero anong ginawa ni Naaman? Siya mismo bumaba sa kanyang karwahe at sinalubong mismo si Gehazi. Nakita niyo yung pagbago ng kanyang heart?
Diba? Kasi nung time na yun na nagbumaling siya, napatunayan niya, diba, na walang ibang Diyos sa lupa, kundi ang Diyos ng Israel. And then, nabago siya spiritually. Diba? So, pag nabago ka, yung puso mo, may pagbabago din. May transformation. Diba? Nakita nyo? Nagpakumbaba si Naaman. Diba? Commander na siya eh. Commander siya. Pinuno siya ng hukbo. Pero siya mismo ang bumaba para salubungin ang taong yun. Mga kapatid, ano bang status ng buhay mo? Kaya mo bang bumaba para i-welcome yung, hey, may dumating pala. Uy, welcome sa church. Di ba? Pwede ba natin gawin yan sa mga bago? Kung may darating na bago, pwede ba natin gawin? Amen. Praise the Lord. Ayun. Now, in verse 22, that's sinabi pa dito ni Naaman pala, no? Sabi ni Naaman, sabi niya, may problema ba? Then sumagot siya na, wala naman po. Yan yung sagot ni Gehazi. Pero ang karugtong nito, sinabi niya, pinasunod lang ako ng aking Panginoon para sabihin, may dumating na dalawang mahirap na propeta mula sa Ephraim. Kung maaari raw ay bigyan mo sila ng 35 kilos pilak at 2 bihisang damit. Yan ang sinabi niya. So now, nababasa natin sa talata na nagsinungaling na si Naaman, si Gehazi, Nagsinungaling na si Gehazi. Sa pagsisinungaling niya, nilinlang niya pa si Naaman. Hindi naman yung totoo eh. Di ba? Sa pagniling lang natin sa tao, kailangan natin magsinungaling. Di ba? Yan ang nangyari kay Gehazi. Nilinlang niya na si Naaman dahil sa kanyang kasakiman. Di ba? Tapos, para lang makuha yung kagustuhan niya. Di ba? Ganyan tayo mga tao. Minsan kahit pag may gusto tayo, nagsisinungaling tayo para makuha natin yung ibang bagay. Lalo na sa mga lalaking naniligaw sa babae. Agoy. Totoo ba, Pidol? Di ba? Ayun. Pag ang lalaki ibang pakay sa babae, kayang sabihin yung mga word na kanais-nais sa babae para makuha yung bagay na yun. Yan. Yan. Kaya mo sugitin ang buwan at araw, buwan at bituin para sa'yo. Kaya mo languyin ang dagat. Ano pa, gano'n? Di ba? Makikita natin. Pag iba yung motives mo, pag masama ang motives mo, kasi sinungalingan na lumalabas sa bibig mo. Parang guilty ata sa atin yun. Okay. So, makikita natin, the danger, ay yan po yung the danger ng greed. Okay? In Proverbs 12:22, sabi dito, mga sinungaling na labi ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang nagsisigaw ng katotohanan ay kanyang kaluguran. This is from the Word of God. Anong sabi niya? Sa mga nagsisinungaling, kinasusuklaman niya. Kapatid, nagsinungaling na ba kayo? Yes. Bakit nagtuturuan pa kayo? Ako, i-hands ko yung akin. Nagsinungaling na ako. Pero thank you, Lord. Pinatawad mo na ako. Dapat ganyan. Sino ang nagsinungaling? Ang dami pa rin hindi tumaas ng kamay. Hindi sila nagsinungaling, Lord. Nahihiya ako dito, Lord, sa pulpito. Tatanungin ko ulit, sino ang nagsinungaling? Thank you, Lord. Pinatawad mo na kami. Tandaan nyo, walang mortal sin. Pag nagkasala ka, kinasusuklaman ka na ng Panginoon. Ibig sabihin, pag nagpatay ka, kasalanan sa Panginoon, yes, of course, kasalanan ka, pumatay ka eh. Pero masasabi natin, mas grabe yung kasalanan niya kasi pumatay siya. Ako nagsinungaling lang naman ako.
Pero sabi ng salita ng Panginoon, no, kinasusuklaman ng Diyos ang sinungaling. So sa mata ng Diyos, walang maliit at walang malaki na kasalanan. Pag nagkasala ka, pantay-pantay yun. Amen? So the danger of greed ay pagnanasa sa mga bagay na hindi sa atin at ang kasakiman ay nagdudulot ng kasinungalingan at paglilin lang sa kapwa. At ang kasinungalingan ay kinasusuklaman ng Diyos. So dito natin makikita na yung one sin o isang kasalanan as often happens lead to another. Diba? Parang domino effect siya. Diba? Diba may kasabihan, kung ikaw ay magnanakaw, kapatid yan ng sinungaling. Kasunod pa yan may mga sunod-sunod pa yan So yung kasalanan natin, nagdodomino effect yan. Okay? Dugtong-dugtong na yan. Dahil sa greediness na heart ni Gehazi, nagsinungaling siya, nilanlang niya yung nilinlang niya. So, sinaaman, di ba? Parang ang dami-dami na dahil sa hindi maayos ang puso. Now, babalikan ko lang po dito ang sinabi. Ang sabi kasi dito, bigyan mo sila ng 35 kilong pilak at 2 bisang damit. Alam niyo po ba yung 35 kilo na pilak, sa English translation po ito ay 1 talent. Diba? 1 talent po siya sa English. So kung mabasahin niyo sa ibang translation, hindi yan 35 kilos. O 1 talent yan of silver. Okay? At ng panahon nila, yung 1 talent silver, ito po ay katumbas ng 20 years na sahod. Napamangha kayo, no? Kasi nung na-research ko ito, napamangha din ako. Imagine, 20 years na sahod yan. Okay? Then maalala, balikan natin si Elisha. Ang dala ni Naaman, 350. Ibig sabihin, 10 talents. So kung ang isa, 20 years, kung pag tinanggap ito ni Elisha, gano'n siya kayaman? Di ba? Ang isa, 20, ang 10, 100 years. 200. Ha? 200? O, 200. 200 years. Patay na si Gehazi, hindi pa niya maubos-ubos yung kayamanan. Diba? Grabe, no? Kaya pala grabe yung pagnanasa niya 20 years pala siyang hindi magtatrabaho noon. Sa panahon nila yon. Sa panahon natin, kunti na lang siya. nasa paano lang siya, sa nabasa ko, ano lang siya, konti na lang. If I'm not mistaken, nasa $800 to $600,000 na lang siya. Something ganon. Malapit po. Equivalent yung papunta doon. Ayun. Para hindi kayo magkamali, i-research nyo, okay? Huwag ngayon kasi madidistract kayo. Makinig muna tayo. Okay? So now, imagine nyo, no? Kung tinanggap ni Elisha yun, napakayaman niya na. Napakayaman niya na. Pero hindi niya tinanggap ang kayamanan. Kasi, iba yung puso niya sa paglingkod ng Panginoon. Tapat siya. Faithful si Elisha. Loyal si Elisha sa Panginoon. Sana ganun din tayo, no? One day, or kunyari, example lang. Ate Niling, bibigyan kita ng $2 milyong. Huwag mo lang sambahin ang Panginoon. Anong pipiliin mo? Ikaw, Ate Lynn, kasi hindi ko naman siya inaati. Anong pipiliin mo? $2 milyong? O ang hirap? Lord, ayusin mo ang puso ni Ate Lynn. Nagdadalawang isip pa siya, Lord. Anyway, let's move on sa topic natin. 23 to 24, sabi dito, sinabi ni Naaman, tanggapin mo sana itong 70 kilos pilak at pilit niyang ibinigay ang 70 kilong pilak, isinilid dito sa 2 supot,
kasama ng dalawang bisan, damit at ipinasal sa dalawa niyang tauhan. At ang mga ito'y naunang lumakad kay Gehazi. Pagdating sa burol, kinuha niya sa dalawa ang mga dala nito at pinabalik sa kay Naaman. At itinago niya sa bahay ang mga supot at damit. So now, napansin niyo ba? Napansin niyo ba ulit yung ugaling ni Naaman? Di ba? Si Naaman, tingnan niyo yung ugali ni Naaman, no? Sabi niya, kasi mababasa natin, at pilit niyang ibinigay. Pilit. So, ibig sabihin, siguro nung sinabi niya, oy, kasi di ba, 35 lang ang hinihingi ni Gehazi. Pero ang binigay ni Naaman, doble. So, siguro sinabi ni Gehazi, ay, wag lang, masyado nang malaki yan. Di ba? Pero ano ginawa ni Naaman? Pinilit. Ayun. Pinilit niya. Pinilit niyang ibigay. Grabe no? Iba na yung heart talaga ni Naaman. Okay? So, at ang nangyari, ano bang ginawa niya? Pinadala pa niya sa dalawa niyang tauhan. Ang galing. Para hindi mahirapan si Gehazi, pinabitbit niya. Imaginin mo, kung 70 kilos yung 35 doon sa dalawang tauhan. Okay? Dalawang tauhan. Now, after nito, nauna na yung ang tawag nito, nauna yung dalawang tauhan ni Naaman. Diba? Bitbit siya na nahuli. Yun. Hindi ko alam habang siguro nagkakabayo sila. Ano kayong nasa isip ni Gehazi? Yaman ko na 70 kilos to. 40 years ako hindi magtatrabaho. Di ba? Siguro daming iniisip niya habang naglalakad siya doon ba. And then, next, after nito, pagdating sa burol, kinuha niya sa dalawa ang mga dala nito at pinabalik sa kay Naaman. Tapos, itinago niya sa bahay ang supot at mga damit. Nakita niyo po yung kasakiman ng puso ng tao? Imaginein mo, 70 yan. Para siyang nagpasa ng isang sakot kalahating bigas. Kasi ang isang sako, di ba, 50 lang naman. Oh. Iyan 70. Halos isang kalahating, isang sako at kalahating bigas ang pasan-pasan niya. Mabigat yun. Pero dahil sa kasakiman niya, pinipilit niyang bit-bitin. Grabe ang puso ng tao. Di ba? Nakita niyo? Pera na to, kailangan ko tong bahala na. Hindi ko alam kung anong ginagawa ni Naaman. Siguro dahil dalawang supot yun, siguro ginagawa niya, bit-bitin mo na isa. Lalagay ko muna dun. Balikan ko lang ng isa. Di ba? Sorry. Balikan ko naman. Hindi natin alam kung anong nangyayari, paano niya na-bit-bit yun eh. At dinala niya sa kanyang bahay at itinago. Now, kaya dito natin makikita na sa sobra pong mahalaga sa buhay natin na Kristiyano, na huwag po tayong magpadala sa kayamanan ng mundo ito. Kasi nauubos yan. Napakahalaga po na maging tapat tayo sa Panginoon. Amen? Dadako po tayo sa topic. Sa point number 3, the consequences, and 25 to 27. Sabi dito, pagkatapos bumalik siya sa kanyang Panginoon, tinanong siya nito, saan ka galing, Gehazi? Hindi po ako umalis. Sabi siguro ni Gehazi dito, saan ka galing, Gehazi? Siguro sabi ni Gehazi dito, Master, hindi po ako umalis. Kaya ganun pa siya, di ba? Sagot niya, sinabi ni Eliseo, hindi ba't kasama mo ang aking espiritu na bumaba sa karwahe? Sa karwahe, sinaaman at sinalubong ka. Now, balik tayo dito sa tinanong siya ni Gehazi. Tinanong si ni Gehazi kung saan siya. Ang sagot niya, hindi po ako umalis. Hindi na siya nagsinungaling kay Naaman. Nagsinungaling din siya sa kanyang master. Di ba? So
Susunod-sunod na, hindi lang sa isang tao nagsisinungaling, 2 tao pa. Kung kapatid, kung hindi natin puputulan yung ganito, baka sa lahat ng tao pwede tayo magsinungaling. Diba? Sanga-sanga eh. Kung makikita nyo, sanga-sanga yung kasalanan na nangyayari. Now, dito, pero makikita natin, alam ni Eliseo yung nangyari, o ni Elisha, ang nangyari sa kanya. Diba? Alam ni Elisha yung nangyari sa kanya. Kung saan siya pumunta. Kapatid, kung kayo po ay nagsisinungaling sa lingkod ng Diyos, hindi lang po sa akin sa lahat ng mga Kristiyano, meron po silang discernment spirit. Madi-discern namin ng isang taong nagsisinungaling. That's the gift of God na binigay niya sa kanyang mga anak. Kaya mag-ingat po sa mga binibitawan nating salita. Amen? Alam niyo po, yung discernment spirit, hinihingi yan sa Panginoon eh. Ako nung dati, parang, bakit wala akong discernment spirit? Kailangan pala tutok ka lang sa Panginoon. Kailangan pala marami ka lang oras sa Panginoon. Because if you know the Word of God, madidiscern mo ang tao nagsisinungaling. Kaya mag-ingat po tayo. Huwag na po tayo magsinungaling kasi ang nagsisinungaling, kasuklam-suklam sa Panginoon. Amen? Siguro alam ko nasa isip niyo, hindi na ako magsisinungaling. May pumasok ba sa isip niyo na ganyan? Mag-iingat na ako sa aking masasabihin. Max. Okay. Pero ano sabi dito ni Naaman? Ang next verse, hindi nga, sabi dito, sabi ni Elisha, hindi ngayon panahon ng pagtatanggap ng salapi, damit, taniman ng ulibo, ubasan, tupa, baka at mga alipin. Anong nangyari? Anong nangyari sa kay Juan? Anong nangyari sa kay Elisha? Kaya ang sakit sa balat ni Naaman na parang ketong ay mapupunta sa iyo at sa mga susunod mong salinlahi. Nang umalis si Gehazi, nagkaroon siya ng maputing sakit sa balat na parang ketong. So now, ano yung consequence ng kasalanan consequence ng kasalanan ni Gehazi? Or ginawa niya? Dahil sa hindi maganda ang puso niya, naglinlang siya, nagsinungaling siya, kumuha siya ng mga bagay na hindi sa kanya. Ano nangyari sa kanya? Ano yung consequence doon ng kasalanan niya? Yung sakit ni Naaman lumipat sa kanya. At ang matindi pa dito, pati ang salin lahi niya, pati yung mga anak niya, kaapu-apuhan niya, pwedeng magkasakit ng ganito, na mamana ang kasalanan. O ano yung ginawa mo? Kapatid, we have to be careful. Kailangan po nating mag-ingat sa ating mga ginagawa, sa mga kasalanan na ginagawa natin. Bakit? Kasi kung gumagawa ka man ng kasalanan right now, yes, maaaring okay ka now. Okay ka ngayon. Hindi ikaw nagbabayad ng kasalanan mo. Pero hindi mo alam, yung anak mo, yung kaapu-apuhan mo, ang siyang magbabayad ng kasalanan mo. We have to be careful. Naalala niyo si David? Nung nagkasala siya, nung nagkaanak sila ni Bathsheba, kasi si Bathsheba nung time na yun may asawa. So, pinatay niya yung asawa ni Bathsheba, nabuntis si Bathsheba. Anong nangyari sa anak nila? Dahil sa kasalanan ni David, sino ang nagbayad ng kasalanan na yon? Ang anak niya namatay. Ang nagbayad ng kasalanan ni David ay ang anak niya na walang kamuwang-muwang. Si King Solomon, dahil sa pag-disobey niya sa Panginoon, sino ang nagbayad ng kasalanan niya? Ang kanyang mga salinlahi.
Ang sabi ng Panginoon sa kanya, hindi ko kukunin ngayon sa iyo ang kingdom na yan, pero sa mga susunod sa iyo. Right now, kapatid, pag-isipan po natin ang paggawa ng mabuti. Kasi ang mabuti, mamanahin niya ng I could not remember sa Old Testament. Pag gumawa ka ng kasalanan sa hanggang apat na salinlahi ata, hanggang 4th generation ang magmamana ng kasalanan mo. Pero kung kabutihan ang ginagawa mo, mamanahin ata ng ilan? 100? Basta, mas doble. Hindi ko siya nabasa ulit. Yan yung mangyayari pag gumawa tayo ng mabuti. Kaya we have to be careful, mga kapatid. Okay? Tingnan niyo po yung sa panahon natin ngayon, yung kontraktor ngayon, di ba? Yan ngayon, grabe yung tawag nito, grabe yung issue niyan sa TV, makikita natin sa news, di ba? Dahil sa ginawa nilang kasakiman sa pera ng gobyerno or sa padliling lang nila sa bayan, anong nangyari? Di ba? Imagine mo yung mga anak daw nila parang ayaw nang pumasok sa school. Hindi mo alam yung ginawa mo, ang anak mo nagdudusa. Kaya ba natin mangyari yan? Kaya ngayon pa lang, magtanim na tayo ng kabutihan. Huwag yung kasamaan. Imaginin mo ha, pag ang anak mo minsan may sakit, di ba parang ako na lang ang magkasakit, huwag lang yung anak ko. Diba? Inaako mo na hindi mahirapan yung anak mo. So ngayon, ito yung day na huwag kang gumawa ng hindi nakakaluhod sa Panginoon. Kasi magsasuffer. Kung hindi ka magsasuffer ang pamilya mo, anak mo, kaapo-apuhan mo. Amen? So ano yung lessons natin dito na matutunan sa life ni Gehazi? Lesson from the life of Gehazi. Guard your heart, kapatid. Okay? Guard your heart. Ang sabi dito, guard your heart from negative, sinful, or harmful thoughts. Okay? So, dapat marunong tayo mag-recognize at marunong tayo mag-reject. Di ba? The first step na kailangan mong gawin is to become aware of evil thoughts. Okay? And then, immediately reject them. Okay? Huwag ka nang mag-dwell, huwag ka nang ma-engage doon. Kagaya ng ginawa ni Gehazi. Okay? Lagi mong tingnan ang laman ng isip mo, yung behavior mo, kung ito ba ay gagawin mo, is to lead you from the kingdom of God. Pero kung ang gagawin mo ay hindi naman ito nakakalugod sa Panginoon, stop mo na doon, i-reject mo na yung mga bagay na iyon. Whatever you do, kapatid, sa lahat ng mga desisyon natin sa buhay, whatever we think right now, kung may mga iniisip man tayo, ang gagawin natin is to pray, Lord, tama ba ito yung nasa isip ko? Tama ba itong mga desisyon ko sa buhay? Tama ba itong ang mga plano ko sa buhay? Itulog po sa Panginoon yung mga bagay na yan. Kasi andyan yung pagsama sa iyo ng Panginoon. Bibigyan ka niya ng wisdom para magdesisyon ng tama. Amen? Huwag po nating gayahin ang ginawa ni Gehazi. Okay? Kasi kung ang puso natin ay hindi okay, dugtong, domino effect ang ginagawa natin. Yeah? Guard your heart sa mga bagay-bagay at magdumulog sa Panginoon para ikaw ay kanyang para ikaw ay kanyang i-guide sa mga desisyon mo. Pangalawa, beware the root of all evil. In 2 Timothy chapter 6 verse 9, ulitin ko lang, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at na sisilo sa bitag ng masamang hangarin.
magtulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. So nakikita niyo po, kapag po ang ating intention, yung motives natin lagi ay puro kayamanan na lang, puro kayamanan, saan tayo mapupunta? Sa kamatayan at kapahamakan. The love of money is the root of all kinds of evil. Okay? Number 3, trust in God's position. In 2 Corinthians chapter 9 verse 8, ang sabi dito, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Instead of pursuing worldly security, we must trust God to provide all our needs. Okay? Ang pagpapala ay hindi lang sa pinansyal, kundi, alam niyo pinakamaganda dito? Kung hindi ka man pinagpala sa pinansyal, yung binago yung karakter mo, yan ang pinakamagandang pagpapala na matanggap mo sa Panginoon. Amen? Alam niyo po dati, nung kapanahonan ko pa po na hindi pa po ako Kristiyano, ang lagi kong pangarap sa buhay ay makabili ako ng lupa. Kasi wala kaming lupa eh. Nakikitira lang kami sa lupa ng amo ng tatay ko. At yung bahay po namin ay kawayan lamang, made in kawayan. Okay? So, aircon yung bahay namin. Labas-masok ang hangin. Hindi magastos sa tawag nito, sa kuryente. Kasi made in bamboo lang yung bahay namin. So, nung nag-abroad ako, ang pangarap ko, makabili ako ng lupa at makapagpatayo ako ng bahay para sa pamilya ko. And then, nung nagawa ko na yon, mas lalong, nung nakamit ko na yung pangarap ko na yon, tumataas na naman yung gusto ko. Gusto ko makabili ng ganito, Lord. Gusto ko makabili ng ganito. So, hindi siya nag-stop. Parang, pagkakatuon ang isip mo sa kayamanan, paangat ng paangat ang gusto mo. Diba? Kung mayroon kang kotse ngayon, baka gusto mo, gusto ko magpalit ng bagong kotse. Magpalit ka na ng bagong kotse, bumili ka pa ulit ng another kotse. Bumili ka ng bahay dito, gusto mo magkaroon ulit ng bahay doon sa kabila. Bumili ka ng lupa sa Jensan, bumili ka ng lupa sa Manila, bumili ka ng lupa sa Iloilo, wala na. Luzon, Visayas, Mindanao, meron na. Diba? Hindi po nag-i-stop yung desire natin sa makamundo. Pero ang magandang desire na gawin natin, na pagpapala ng Panginoon sa atin, yung ayusin yung karakter natin to be a Christ-like character. Yung magkaroon tayo ng karakter kagaya ng Panginoon Jesus. Amen? Yan ang pinakamagandang pagpapala na matanggap natin sa buhay natin. Pang-apat, lying and dishonesty have consequences. So, ang pagsisinungaling ay may consequences. Okay? Si Gehazi, nagsinungaling dahil sa kayamanan. Ang naging resulta ay sakit na ketong na maipasa pa niya sa kanyang mga anak, sa kanyang mga kaapo-apuhan. So, mag-ingat po tayo na huwag gayahin ang buhay at ginawa ni Gehazi. The message na narinig natin ngayon is to remind us na paayusin natin, ipaayos natin ang puso natin sa Panginoon. Kasi wala tayong kapangyarihan to change our heart. Only the God, only si Lord, the Creator of the universe, ang siyang makapangyarihan sa lahat. Ang siyang pwede makapag-transform sa buhay natin. Panghuli, being around the righteous is not a substitute for a personal holiness. So makikita natin sa life ni Gehazi na kahit na naglilingkod siya sa propeta, naka-witness siya ng iba't ibang himala, ang puso ni Gehazi ay hindi nabago. In our generation, right now, madaming naglilingkod sa loob ng simbahan, pero hindi nabago ang puso. Right now, kapatid, kung sa tingin mo meron kang ganyang puso na hindi nabago ng Panginoon, this is the right time
na ipaayos mo sa Diyos ang puso natin. Kasi kung ano yung puso natin, ang siyang lumalabas sa ating bibig. Minsan yan pa din ang ginagawa natin. Amen? So, seryosohin natin. Kung naglilingkod ka right now sa simbahan, seryosohin mo. Kung naglilingkod ka para pakitang tao lamang, pinasusuklaman ka ng Panginoon. Ilalantad yan ng Diyos ang puso na ganyan. So, gawin mo ng seryoso. Seryosohin mo na. Huwag mo nang hayaan na ang tawag nito, yung paghihirap mo ay masayang lang sa wala. Seryosohin mo na ang paglilingkod sa Panginoon. Tandaan nyo na kahit anong ginagawa yung paglilingkod, kung pakitang tao lang ito, hindi ito kalulugtan ng Panginoon. Ito pong iiwan ko para sa lahat. Tandaan nyo, sin spreads like a disease. Greed is a spiritual cancer that grows and spreads, bringing shame and suffering to those who yield to it. Kapatid, tandaan niyo to. Mas mahalaga sa Diyos ang holiness natin kaysa happiness natin. Mas gusto niya maging banal tayo kaysa kasiyahan natin. Kasi kung diyan nakatuon ang Panginoon sa kasiyahan natin, yan ang kapahamakan natin. Kaya minsan, ang mga taong sumusunod talaga sa Panginoon, grabe yung pinagdadaanan ng disiplina galing sa Diyos. Kasi inaayos sila. And right now, tayo lahat, inaayos tayo ng Panginoon. Kaya natin narinig ang mensahe ito. Amen? Tandaan nyo, nature na natin ang pagiging greedy sa anumang bagay. Pero this is the right time para mabuksan yung isipin natin sa katotohanan na kapag ang puso natin ay may kasakiman, domino effect ang kasalanan, at maaaring hindi lang ikaw ang magbayad, kundi pati na rin ang mga anak mo at kaapu-apuhan. Amen?